May mga baryong hindi makikita sa mapa. Kahit ilang beses mo pang titigan ang papel o i-zoom ang screen ng telepono. Mga baryong para bang sadyang tinatabunan ng ulap, ng damo at ng katahimikan. Mga baryong pinipiling kalimutan ng mundo. Isa na roon ang Baryo Anunang. Nakatago ito sa pagitan ng makakapal na kagubatan at paanan ng bundok sa pinakadulong bahagi ng lalawigan. Kailangan mo munang dumaan sa 3 ilog, 2 sirang tulay, at isang makipot na daang lupa na madalas lamunin ng putik kapag umuulan. Kapag gabi, halos hindi mo makita ang daan dahil tila ayaw sumayaw ng liwanag doon. Maging ang buwan ay tila nagdadalawang isip na tumingin. Sa umaga, payapa ang baryo. Ang mga bubong ay pawid at kalawangin ang yero. Ang mga bakod ay kawayan. May amoy ng kahoy na sinusunog at nilagang kamote. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa damuhan. May dalang lumang gulong o tirador. Ang mga babae ay naglalaba sa ilog. Ang mga lalaki maagang umaalis patungong bukid. Parang karaniwang baryo. Pero kapag lumalim na ang hapon at nagsimulang humaba ang mga anino ng puno, nag-iiba ang lahat. Maagang nagsasara ang mga bintana. Pinapasok ang mga manok. Tinatali ang mga aso. Ang mga ilaw ay binubuksan kahit hindi pa ganap na madilim. At walang batang pinapayagang maglaro sa labas. Dahil sa Baryo Anunang, hindi basta anino lang ang sumusunod sa'yo. Minsan, may sarili itong galaw. Minsan, may sarili itong pakay. Lumaki si Daniel sa baryong iyon. 22 taong gulang siya, payat, moreno at tahimik. Sanay na sanay ang mga paa niya sa maputik na lupa. Kabisa niya ang bawat kurba ng daan, bawat ugat ng punong nakalitaw sa lupa, bawat batong pwedeng ikatisod. Pero kahit buong buhay na niya roon, may mga bagay pa ring hindi niya maintindihan. Tulad ng bilin ng kanyang ina tuwing dapit hapon. Huwag kang magpapagabi, Daniel. Kapag naramdaman mong parang may sumusunod sa'yo, huwag kang lilingon. Noong bata siya, akala niya panakot lang yon. Pero nang maglabing-anim siya, may nangyari. May kaibigan siyang si Lito, anak ng karpintero. Palatawa, malakas ang boses at hindi naniniwala sa mga pamahiin. Isang gabi, nagkayayaan silang manghuli ng alimango sa ilog kahit halos madilim na. Pinagbawalan sila ng mga matatanda. Hindi sila nakinig. Sa tabing ilog, habang nakasubsob sila sa paghahalukay sa putik, biglang natahimik si Lito. Tinanong siya ni Daniel kung bakit. Sabi nito, may naririnig daw siyang yabag sa damuhan. Akala nila'y aso lang, pero nang marinig nila ulit, mabagal, mabigat. Parang paa ng tao. Tumayo si Lito at tumingin sa likod. Yun ang huling gabi na nakita siya. Kinabukasan, natagpuan ang lambat niya sa ilog. May bahid ng dugo. Walang bangkay, walang bakas. Simula noon, hindi na muling nagduda si Daniel sa mga bilin ng matatanda. Sa baryong iyon, may mga bagay na hindi dapat hinahamon. Ngayon, siya na ang tumatayong haligi ng bahay nila. Patay na ang ama niya sa sakit sa baga. Ang ina niya na may mahina na rin ang katawan. Siya ang nagbubukid, siya ang nag-iigib, siya ang nag-aalaga sa maliit nilang taniman ng kamote at mais. Simple ang buhay. Tahimik. Pero may kakaiba sa mga nakaraang linggo. May mga manok na nawawala sa gabi. May kambing na natatagpo ang tuyo ang dugo. May isang matandang babae na natagpo ang walang malay sa likod ng bahay. Maputla na parang pinagkaitan ng hininga. At tuwing umaga, may mga bakas ng paa sa lupa. Hindi paa ng tao. Hindi rin paa ng hayop. Mahahaba ang daliri. Malalim ang tapak. Parang may bigat na dinadala ang may-ari. Nang makita iyon ni Daniel isang madaling araw, napahinto siya. Sinundan niya ang bakas.
Mula sa kulungan ng manok, papunta sa likod ng mga bahay, hanggang sa gilid ng gubat. Doon ito nawala. Parang nilamon ng dilim ang yapak. Ramdam niya ang paninikip ng dibdib. May matagal ng bulong sa baryo. Na matagal nang nawala ang mga nilalang na kinatatakutan ng mga ninuno. Nakwento na lang ang mga iyon. Pero bakit ngayon parang may nagbabalik? Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng mangga, may dumating na estranghero. Bihira ang dayo sa Anunang, lalo na ang mukhang tagabayan. Matangkad, nakasalamin, may dalang malaking bag at kwaderno. Mukhang guro o mananaliksik, pawisan at halatang nahirapan sa paglalakad papunta roon. Pinagmasdan siya ng mga tao mula sa mga bintana. Walang lumalapit. Ang mga aso ay tahol ng tahol. Lumapit ang kapitan ng baryo at kinausap ang lalaki. Nagpakilala itong si Arturo, isang manunulat daw. Nangangalap ng mga lumang kwento at alamat mula sa malalayong lugar. Gusto raw niyang marinig ang mga kuweba ng hiwaga at mga nilalang ng dilim na usap-usapan sa baryo. Nagkatinginan ang mga matatanda. Walang ngumiti. Walang natuwa. Sa baryong iyon, hindi ipinagmamalaki ang mga ganoong kwento. Itinatago iyon, pero pinatuloy pa rin siya ng kapitan. Dahil sabi nito, isang gabi lang naman daw. Habang pinagmamasdan ni Daniel ang dayo, may kakaibang pakiramdam siyang gumapang sa batok niya. Parang may nangyaring mali. Parang may ginising. Kinagabihan, mas maaga kaysa dati nagsara ang mga bahay. Mas mahigpit ang pagkakatali ng mga pinto. Mas tahimik ang paligid. Kahit ang kuliglig, parang nagpasiyang manahimik. Nakaupo si Daniel sa may bintana, pinakikinggan ang paghinga ng kanyang ina. Sa malayo, tanaw niya ang bahay ng kapitan kung saan pinatuloy ang estranghero. May ilaw pa roon. Maya-maya, napansin niya ang maanino. Hindi niya alam kung guni-guni lang. Pero tila may gumagalaw sa pagitan ng mga bahay. Hindi tao. Masyadong pahaba ang galaw. Parang gumagapang. Napapikit siya sandali. Pagmulat niya, wala na. Inisip niyang baka pagod lang siya. Humiga siya. Pero hindi siya agad nakatulog. Sa gitna ng katahimikan, may naamoy siyang kakaiba. Amoy bakal. Amoy dugo. At mula sa malayo, may mahinang sigaw. Hindi malinaw. Parang pinipigilang sumigaw. Napabalikwas siya ng bangon. Tinawag niya ang ina niya, pero tulog ito. Lumabas siya ng bahay, dala ang lumang lamparara. Malamig ang hangin. Mas malamig kaysa karaniwan. Tinungo niya ang direksyon ng bahay ng kapitan. Habang papalapit siya, napansin niyang bukas ang pinto. Nakabukas din ang bintana. At wala ng ilaw. Tumigil siya sa harap ng bakuran. May bakas sa lupa. Marami. Yapak. At kaladkad. Parang may hinila. Sa may pinto, may patak ng dugo. Isa. Dalawa. Marami. Dahan-dahan siyang sumilip sa loob. Magulo ang mesa. Nakahandusay ang silya. At sa sahig, naroon ang kwaderno ng estranghero, bukas. May nakasulat sa huling pahina. Hindi niya agad nabasa, pero malinaw ang mga salitang paulit-ulit na isinulat. Parang nanginginig ang kamay. May nakatingin sa dilim. Hindi ito alamat. Totoo sila. At sa ibaba, mas malaki ang sulat. May isa pang buhay. Nanigas si Daniel. Dahil sa tabi ng kwaderno, may bakas ng mahabang kuko na kumayod sa sahig. At sa labas ng bintana, sa pinakadulo ng bakuran, may nakatayo. Isang aninong mas maitim kaysa gabi. Mas matangkad sa tao. At dahan-dahang lumingon sa direksyon niya. Hindi niya makita ang mukha. Pero ramdam niya ang titig. Mainit. Gutom.
At sa sandaling iyon, alam ni Daniel ang isang bagay. Hindi alamat ang bumalik sa kanilang baryo. Hindi kwento. Hindi guni-guni. May nagbabalik na gutom sa anunang. At marahil nagsimula na ang pangangaso. Hindi agad gumalaw si Daniel. Para bang may pumigil sa kanyang mga paa. Parang nakabaon ang mga ito sa lupa. Ang lampara sa kamay niya ay bahagyang nanginginig. At sa bawat pag-alog ng apoy ay sumasayaw ang mga anino sa paligid. Pero ang aninong nasa dulo ng bakuran ay hindi sumasayaw. Hindi ito gumagalaw kasabay ng liwanag. Nakatayo lang ito. Tuwid, matangkad, at tila mas maitim pa kaysa sa mismong gabi. Pinilit niyang kurutin ang sarili, umaasang guni-guni lang iyon. Baka dala ng pagod o ng takot. Pero nanatili ang figura. At nang marahang umihip ang hangin, saka lamang ito kumilos. Hindi ito lumakad. Dumaos-dos ito. Parang usok na gumapang sa lupa. At sa isang kisap, nawala sa pagitan ng mga puno. Biglang bumalik ang lakas sa katawan ni Daniel. Pumasok siya sa bahay ng kapitan. Amoy dugo ang hangin sa loob. Makapal at mainit sa ilong. Halatang may nangyaring marahas. Ang mesa ay nakatagilid. Ang mga baso'y nabasag. May marka ng pakikipagbuno sa sahig. Walang tao. Walang kapitan. Walang estranghero. Parang nilamon sila ng hangin. Lumuhod siya at sinipat ang mga bakas. May kaladkad papunta sa likod bahay. May mga gasgas sa sahig. Parang may matutulis na kuko na humagod habang may hinahatak. Sinundan niya ang marka hanggang sa likod. Doon sa may bakod na kawayan, may malaking siwang. Parang may malakas na puwersang dumaan at nagpatumba ng ilang kawayan. Sa lupa, malinaw ang bakas. Yapak na mahahaba ang daliri. Malalim. At may pagitan na parang malalaking hakbang. Hindi iyon paa ng tao. Hindi rin aso. Hindi baboy ramo. Iba. Mas mabigat. Mas matindi. Napahigpit ang hawak niya sa lampara. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naalala niya ang mga kwento ng kanyang lola. Mga kwentong binubulong lang sa gabi kapag tulog na ang mga bata. Tungkol sa mga nilalang na hindi raw hayop at hindi rin tao. Mga nilalang na nakatira sa dilim. Mga nilalang na marunong maghintay. At kapag nagutom, kumukuha. Noon, tinatawanan lang niya iyon. Ngayon, parang may humahawak sa dibdib niya. Bumalik siya sa loob at kinuha ang kwaderno ng estranghero. Kahit nanginginig ang kamay, binuklat niya ito. Puno ng sulat. Mga tala tungkol sa baryo. Mga panayam. Mga guhit ng matatandang nagsasalaysay. Pero sa mga huling pahina, magulo na ang sulat. Parang minadali. Parang may humahabol. May nakasulat doon tungkol sa isang lumang alamat na unang binanggit ng pinakamatandang babae sa baryo. Isang lugar daw ang Anonang na dati nang tinatawag na baryo ng mga anino. Hindi dahil madilim, kundi dahil may mga nilalang daw na walang sariling katawan, kundi hugis lang. Mga aninong kumakapit sa tao. Mga aninong pumapasok sa bahay. Mga aninong kumakain ng laman at dugo. At ayon sa sulat ng estranghero, may isang salita na paulit-ulit binanggit ng matanda. Ang huli. Ang huling naiwan. Ang huling hindi namatay. Ang huling aswang. Napatigil si Daniel sa salitang iyon. Aswang. Matagal na niyang naririnig ang salitang iyon. Pero sa baryo nila, bihira nang banggitin. Parang ipinagbawal. Parang bawal alalahanin. Biglang may kaluskos sa likod niya. Napalingon siya. Hangin lang sa pinto. Pero masyadong malamig ang hangin. At parang may humihinga. Lumabas siya agad ng bahay. Hindi na niya kayang manatili roon.
Pagbalik niya sa sarili nilang bahay, gising na ang ina niya. Nasa may pintuan ito, nakabalot ng kumot, namumutla. Tama ba ang naamoy ko? Mahina nitong tanong. Tumango si Daniel. Hindi niya na kailangang magsalita. Alam na ng matanda. May kinuha na naman, bulong nito. Hindi na siya nagulat na parang sigurado ang tono ng ina niya. Parang matagal na nitong inaasahan. Si Kapitan. At iyong dayo, sabi niya. Pumikit ang ina niya. Parang may matagal ng takot na bumalik. Akala ko tapos na yon, sabi nito. Akala ko namatay na silang lahat. Silang lahat? Tanong ni Daniel. Matagal bago sumagot ang matanda. Hindi lahat ng aswang ay pare-pareho. May mga gumagala. May mga nagtatago. Pero may isa noon dito sa baryo na hindi umalis, hindi napatay. Tahimik ang gabi. Tanging huni ng hangin ang naririnig. Bata pa ako noon, patuloy ng ina. Tuwing may nawawala, walang bangkay. Tuwing may namamatay, parang sinipsip ang dugo. Hanggang sa nagkaisang mga lalaki. Hinanap nila. Sinunog ang kuweba sa bundok. Patay na ba? Tanong ni Daniel. Umiling ang ina niya. Wala silang nakita, pero tumigil ang pagpatay. Kaya inakala naming tapos na. Tumahimik ito sandali, saka tumingin diretso sa kanya. Pero kung bumalik, ibig sabihin, hindi siya nawala, naghintay lang. Ramdam ni Daniel ang bigat ng mga salita. Naghintay. Parang mga ngaso. Parang gutom na hayop. Bakit ngayon? Bulong niya. Hindi sumagot ang ina. Pero naalala niya ang pagdating ng estranghero. Ang pagtatanong nito. Ang paghahalongkat sa nakaraan. Baka may ginising. Baka may binuksan. Kinabukasan, kumalat agad ang balita. Nawala ang kapitan. Nawala ang dayo. May dugo sa bahay. At may mga bakas sa lupa. Nagtipon ang mga tao sa gitna ng baryo. Walang maingay. Walang iyakan. Puro takot ang nasa mukha. Walang gustong magsabi ng salitang aswang. Pero lahat alam. May matandang nagsabi na baka dapat silang umalis. May nagsabing hintayin muna. May nagsabing baka hayop lang. Pero walang naniwala sa huling sinabi. Habang nakikinig si Daniel, napansin niyang mas maitim ang mga anino ng mga bahay. Kahit tirik ang araw, parang may kumakapit na dilim. At sa gilid ng kanyang paningin, may saglit siyang nakita. Isang aninong hindi tugma sa galaw ng tao. Parang may isa pang nakatayo sa likod ng mga tao. Nang linggunin niya, wala. Doon niya naintindihan. Hindi lang ito basta gumagala sa gubat. Nasa loob na ito ng baryo. Naglalakad. Nakikihalo. At marahil, pinagmamasdan silang lahat. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, naiisip ni Daniel ang isang bagay na hindi niya kailanman inisip noon. Kung hindi sila aalis, sino ang susunod na kukunin? At kung totoo ngang may huling aswang, hanggang kailan ito maghihintay bago sila isa-isahin? Hindi na naging pareho ang umaga sa baryo nang matapos ang pagkawala ng kapitan at ng estranghero. Dati, sabay-sabay gumigising ang baryo sa tilaok ng manok at kalansing ng kaldero. May usapan sa mga bakuran, may tawanan ng mga bata, may ingay ng kalabaw na hinihila papunta sa bukid. Ngayon, parang may makapal na kumot na bumalot sa buong lugar. Mahina ang mga boses. Pabulong ang usapan. Ang mga pinto ay kalahating bukas lang na para bang handing magsara anumang sandali. Maging ang mga aso ay hindi na tahol ng tahol. Sa halip, nakapulupot lang sila sa lilim, nakatungo. Tila may nararamdamang hindi maipaliwanag. Si Daniel ay maagang nagising. Halos hindi siya nakatulog.
Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang aninong nakita niya sa bakuran ng kapitan. Hindi niya iyon maalis sa alaala. Kahit pumikit siya, naroon pa rin. Nakatayo, nakatitig, parang kilala siya. Lumabas siya ng bahay dala ang timba para mag-igib sa poso. Ngunit kahit simpleng gawain, mabigat sa pakiramdam. Napansin niya na maraming bakas ng paa sa lupa. Hindi lang yapak ng tao. May mga pahabang marka na tila hinatak. May mga gasgas na parang kuko. Hindi na iyon maitago ng mga tao. Kita ng lahat. Sa poso, nadatnan niya sina Aling Sabel at Mang Tino, kapwa matanda na halos buong buhay na sa baryo. Tahimik silang nakatitig sa tubig. May narinig ka ba kagabi? Tanong ni Aling Sabel nang makita si Daniel. Umiling siya. Sigaw lang. Nagkatinginan ng dalawa. Hindi sigaw iyon, sabi ni Mang Tino. Huni iyon ang huling hininga. Hindi sumagot si Daniel. Hindi niya alam kung ano ang tamang isagot. Maya-maya ay nagsalita si Aling Sabel. Mahina. May mga sugat ang baryong ito na matagal nang tinakpan. Akala natin, kapag hindi natin pinag-usapan, mawawala. Tungkol saan po? Tanong ni Daniel. Napabuntong hininga ang matanda. Tungkol sa nangyari bago ka pa ipinanganak. Umupo sila sa gilid ng poso. Ang hangin ay mabagal, mabigat. At saka mo lang maririnig ang ganitong kwento kapag may bumabalik. Patuloy niya. Noong kabataan daw nila, madalas ang pagkawala ng tao. Hindi lang hayop. Tao mismo. Minsan bata, minsan matanda, minsan buong pamilya. Walang bangkay, walang dugo. Parang nilamon ng hangin. Noong una, inisip nilang may tulisan o rebelde sa gubat. Pero walang bakas ng paa ng tao. At ang mga bahay na inatake, laging may kakaiba. Malamig ang loob, amoy luma, at may mga gasgas sa dingding na parang kinayod ng matutulis na kuko. Hanggang sa isang gabi, may isang binatang nakaligtas. Natagpuan siyang gumagapang pauwi, sugatan, halos wala ng dugo. Sabi niya, may nilalang daw na hindi tao. Mahaba ang braso, payat, at kayang itupi ang katawan sa mga siwang ng dingding. Nakikita raw muna niya ang anino bago ang mismong katawan. At kapag natabunan ka ng anino nito, hindi ka na makakagalaw. Parang may pumipisil sa dibdib mo. Parang may sumisipsip ng lakas mo. Tinawag nila itong aswang. Hindi iyong karaniwang kwento ng matandang babae na lumilipad. Iba ito. Mas tahimik. Mas matiyaga, mas marunong maghintay. Isang buwan daw silang nagbantay gabi-gabi. Nagtipon ang mga lalaki, may dalang sulo, itak at dasal. May isang albularyo na nagsabing nasa kuweba raw sa bundok ang pugad. Doon nila sinunog ang buong pasukan. 3 araw umusok ang loob. Akala nila tapos na. Tumigil ang pagkawala. Tumahimik ang gabi. At doon nagsimula ang pagpapanggap na normal ang lahat. Pero hindi namin nakita ang bangkay, bulong ni Mang Tino. Wala kaming napatay, sinunog lang namin ang dilim. Nanlamig si Daniel. Kung ganon, buhay pa siya? Kung may nawawala ulit, sagot ng matanda. Ano pa ba ang ibang paliwanag? Habang nag-uusap sila, may batang biglang tumakbo papunta sa kanila, hinihingal. Si Mang Lando po! Sigaw nito. Hindi na bumabangon. Nagmadaling sumunod si Daniel. Si Mang Lando ay magsasakang matagal ng baluktot ang likod sa kakayuko sa bukid. Kilala siyang malakas kahit matanda na. Ngayon, nakahiga siya sa banig, maputla. Parang papel ang balat. Tuyo ang labi. Buhay pa pero mahina. Walang sugat. Walang dugo. Pero tila naubos ang laman.
Parang may kumain sa kanya mula sa loob. Kanina lang maayos pa siya. Umiiyak ang asawa. Natulog lang sandali tapos ganyan na. Lumapit si Daniel at hinawakan ang kamay ng matanda. Malamig. Masyadong malamig. Parang bangkay. Napansin niya ang leeg nito. May dalawang maliliit na tuldok. Parang tusok. Hindi agad halata. Pero naroon. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Hindi na nila kailangang sabihin ang salita. Alam na ng lahat. At sa sandaling iyon, ramdam ni Daniel na hindi na ito basta pagkawala. Hindi na ito basta alamat. Nasa loob na mismo ng mga bahay ang panganib. Hindi na naghihintay sa gubat. Pinipili na sila. Isa-isa. Habang papalayo siya, bigla niyang napansin ang lupa sa likod ng bahay ni Mang Lando. May bakas. Parehong yapak na nakita niya kagabi. Mahahaba. Malalim. Papunta sa direksyon ng lumang simbahan na matagal nang abandonado sa gilid ng baryo. Ang simbahan na halos hindi na pinupuntahan ng tao. Dahil sabi ng matatanda, doon daw pinakamakapal ang anino kapag gabi. Hindi niya alam kung bakit, pero may pakiramdam siyang doon ito dumadaan. Doon ito nagtatago. Doon ito naghihintay. At sa unang pagkakataon, may umusbong na desisyon sa loob niya. Kung hihintayin lang nila, mauubos silang lahat. Kailangan may gumawa ng paraan. Kahit isa lang. Kahit siya lang. At habang nakatingin siya sa direksyon ng lumang simbahan, pakiramdam niya ay may nakatingin din pabalik. Tahimik. Matyaga. Parang sigurado na darating siya. Parang inaanyayahan siya papasok sa dilim. Matagal nang hindi dinaraanan ng karamihan ang lumang simbahan sa dulo ng baryo Anunang. Hindi dahil malayo, kundi dahil parang may likas na pag-iwas ang mga tao roon. Para bang may bahagi ng isip na kusang nagsasabing huwag nang tumuloy. Ang landas papunta rito ay makipot, tinubuan ng makakapal na damo at ligaw na halaman. Ang dating hagdan ng bato ay bitak-bitak na at ang kampanaryo ay kalahating gumuho na, tila napagod ng tumayo. Noong bata pa si Daniel, minsan niya itong pinuntahan kasama ang ibang bata. Pinagalitan sila ng husto ng mga magulang nila. Simula noon, wala nang bumalik. Pero ngayon, habang sinusundan niya ang mga bakas ng paa sa lupa, wala siyang ibang iniisip kundi ang sagot. Kung saan nagmumula ang nilalang. Kung saan ito bumabalik tuwing madaling araw. Kung saan marahil nakatago ang katotohanan. Tirik pa ang araw, pero pakiramdam niya ay papadilim na. Sa bawat hakbang, parang kumakapal ang hangin. Mas mabagal ang paghinga niya. Mas mabigat ang dibdib. Dala niya ang itak ng ama niya at isang maliit na rosaryo na matagal nang nakasabit sa dingding ng bahay nila. Hindi siya sigurado kung makakatulong yon. Pero mas mabuti nang may hawak kaysa wala. Habang papalapit siya, mas luminaw ang bakas sa lupa. Hindi lang iisa. Marami. Paulit-ulit na yapak. Papunta. Pabalik. Parang daanan. Parang rutang kabisado na ng nilalang. Napahinto siya ilang hakbang mula sa simbahan. Nakatayo iyon sa gitna ng mga punong mangga at balete. Balot ng lumot ang mga pader. Ang dating puting pintura ay kulay abo na. Parang abo ng sinunog na kahoy. Wasak ang mga bintana. Nakabukas ang malaking pintuan, bahagyang nakasabit sa bisagra. Mula sa loob, malamig ang hangin na lumalabas. Malamig kahit tirik ang araw. Para bang hindi tinatamaan ng init ang loob. Nilunok niya ang kaba. Pumasok siya. Sumalubong ang amoy ng alikabok, lumang kahoy, at isang masangsang na amoy na hindi niya agad matukoy. Amoy panis. Amoy nabubulok. Tahimik sa loob.
Walang ibon, walang kuliglig. Kahit hangin, parang ayaw pumasok. Sa gitna ng simbahan, nakahandusay pa rin ang mga lumang bangko. Yung iba'y sira na, yung iba'y natumba. Ang altar ay wasak. Ang krus ay nakatagilid. At ang sahig ay may makakapal na marka. Mga gasgas. Mahahabang guhit. Parang may kung anong mabigat na paulit-ulit na gumapang doon. Napahawak siya sa dibdib. Doon niya naalala ang sinabi ng mga matatanda, na ang aswang na ito ay hindi basta naglalakad. Minsan gumagapang, parang hayop, parang anino. May nakita siyang bakas ng tuyong dugo sa isang sulok. Hindi sariwa, pero marami. Parang matagal nang ginagamit ang lugar na yon. Parang hindi lang isang beses. Biglang may sumagi sa isip niya. Kung dito ito nagtatago, bakit walang nakapansin? Pagkatapos, naintindihan niya. Dahil walang pumupunta rito. Dahil lahat ay umiiwas. Dahil hinayaan nilang kainin ng damo at takot ang lugar. At sa pag-iwas nila, binigyan nila ito ng pugad. Lumapit siya sa likod ng altar. May maliit na pintuang kahoy doon na dati papunta raw sa imbakan ng mga gamit ng pari. Bahagyang nakabukas. May bakas ng kalmot sa gilid. Parang laging binubuksan mula sa loob. Huminga siya ng malalim at itinulak ang pinto. Madilim ang hagdan pababa. Malamig. At mas matindi ang amoy. Dahan-dahan siyang bumaba, hawak ang lampara. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang langit-ngit ng kahoy at ang mahinang patak ng tubig mula sa kisame. Pagdating sa ibaba, may maliit na silid. At doon siya napahinto. May mga kalansay. Hindi isa. Hindi dalawa. Marami. Buto-buto ng hayop. At buto-buto ng tao. Magkakahalo. Parang itinapon lang. May mga damit na punit. May sapatos. May lumang relo. Mga bagay na pag-aari ng mga taong minsang nabuhay. Nanlamig ang batok niya. Ito ang mga nawawala. Hindi sila umalis. Dinala sila rito. Isa-isa. Tahimik na kinuha. At kinain. Sa isang sulok, may mas bago. Isang bag. Ang bag ng estranghero. Napayuko siya at binuksan yon. May camera, ilang papel, at isang maliit na recorder. Pero mas nakapukaw ng pansin niya ang dugo sa strap. Hindi pa ganap na tuyo. Ibig sabihin, kamakailan lang. Ibig sabihin, maaaring bumalik ito. Bumabalik-balik. Biglang may malamig na hangin na dumampi sa likod ng leeg niya. Parang may dumaan. Dahan-dahan siyang napalingon. Wala. Pero ang lampara niya ay biglang kumurap. Humina ang apoy. At sa dingding sa harap niya may anino. Mahaba. Baluktot. Hindi kanya. Hindi galing sa lampara. Dahil hindi siya gumagalaw. Pero ang anino gumagalaw. Dahan-dahang umaangat. Parang tumatayo. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang presensya nito ng napakalapit. Parang may humihinga sa batok niya. Mainit, mabagal, at gutom. Hindi agad lumingon si Daniel. Parang may malamig na kamay na pumipigil sa kanyang galaw. Ang lampara sa hawak niya ay patuloy na kumukurap. At sa bawat paghina ng apoy ay humahaba ang mga anino sa dingding. Pero may isang aninong hindi dapat naroon. Mas mataas, mas payat, at hindi tugma sa hugis ng kanyang katawan. Dahan-dahan itong gumalaw, parang nabubuhay, parang humihinga. Ramdam niya ang hininga sa likod ng kanyang leeg. Mainit, mabagal, parang may ilong na halos dumikit sa balat niya. Nanigas ang kanyang mga daliri sa hawakan ng itak. Sa isip niya,
Isang bagay lang ang paulit-ulit. Huwag kang lilingon. Iyon ang bilin ng ina niya noon pa. Kapag may naramdaman ka sa likod mo, huwag na huwag kang lilingon. Dahil kapag nakita ka nila sa mata, mas madali ka nilang makukuha. Pero kung hindi siya lilingon, paano siya lalaban? Unti-unti niyang narinig ang mahinang tunog. Parang may mahahabang kuko na kumikiskis sa sahig na bato. Isang kalmot. Isa pa. Palapit. Pinikit niya sandali ang mga mata. Huminga ng malalim. At sa isang iglap, bigla siyang umikot at iwinasiwas ang itak. Tumama ang talim sa hangin. Pero may naputol. May kung anong tumilamsik. Makapal. Mainit. Dumampi sa pisngi niya. Pagdilat niya, nakita niya ang nilalang. Hindi malinaw sa una dahil sa mahina ang ilaw. Pero unti-unti itong lumitaw. Payat ang katawan. Halos butot balat. Mahaba ang mga braso, lampas tuhod. Ang mga daliri ay manipis at matutulis, parang kawayan na pinatalas. Ang likod ay baluktot, parang sanay gumapang kaysa maglakad. Ang balat ay kulay abo, parang bangkay na matagal nang nakabilad sa lilim. At ang mukha, hindi niya agad matukoy kung mukha ba iyon ng tao. May hugis, may mata, may bibig. Pero masyadong malalim ang hukay ng mga mata. Masyadong malaki ang bibig. At nang bumuka iyon, nakita niya ang mga ngiping matutulis at dikit-dikit, parang ngipin ng isda. May dugo sa baba nito? Hindi kanya. Panibagong dugo. Humigop ito ng hangin, parang inaamoy siya. At sa unang pagkakataon, nagtagpo ang mga mata nila. Dilaw. Walang puti. Puro gutom. Walang galit. Walang awa. Gutom lang. Bigla itong kumilos. Hindi tumakbo. Dumausdos. Sa isang iglap, nasa harap na niya. Naibaba niya agad ang itak at naiharang. Kumaskas ang mga kuko sa bakal. Napaatras siya sa lakas ng tama. Mas malakas ito kaysa sa inaasahan niya. Mas mabigat. Parang hindi lang laman ang dala nito, kundi galit ng maraming taon. Mabilis itong umikot sa gilid niya. Hindi niya masundan ang galaw. Parang anino na hiwalay sa katawan. May humablot sa likod ng kanyang damit. Napunit ang tela. Tumampi ang kuko sa balat niya. Mainit na hapdi. Pero nakalayo siya. Hinagis niya ang lampara sa sahig. Lumiyab ang langis. Saglit na lumiwanag ang buong silid. At sa liwanag, mas malinaw niya itong nakita. Mas nakakatakot. May mga bakas ng sugat ang katawan nito. Lumang paso. Lumang hiwa. Parang matagal na itong nakaligtas sa maraming pag-atake. Parang matagal na itong hinahabol ng tao. Pero hindi namamatay. Napahinto ang nilalang sa apoy. Napaatras. Hindi takot. Pero maingat. Doon niya napansin. Ayaw nito sa liwanag. Ayaw nito sa apoy. Muling kumalabog ang dibdib niya. May pag-asa. Kumuha siya ng kahoy na bangko at itinulak sa apoy. Pinalaki ang liyab. Umungol ang nilalang, mababa at magaspang. Hindi tunog hayop. Hindi rin tao. Parang hangin na dumadaan sa bitak ng kuweba. Umatras ito papunta sa pinakamadilim na sulok. At bago pa siya makalapit, bigla itong tumalon pa itaas. Kumapit sa dingding. Gumapang sa kisame. Parang butiki. Mabilis. Isang kisap lang, nasa may lagusan na. Tinangka niya itong habulin, pero nadulas siya sa dugo at buto. Pagbangon niya, wala na. Tanging mga kalmot na lang sa pader ang naiwan. At ang amoy, mas matapang, mas sariwa. Pero may naiwan ito. Sa sahig,
may piraso ng laman. Naputol marahil ng itak niya. Kulayan abo. Mainit pa. Tinitigan niya iyon. Katunayan, hindi panaginip. Hindi alamat. Totoo. May aswang. At hindi ito basta nilalang ng kwento. Isa itong halimaw na may laman, may dugo, at maaaring masugatan. Ibig sabihin, maaaring patayin. Pero habang iniisip niya iyon, may mas mabigat na katotohanan na bumagsak sa kanya. Kung narito ito kanina, at kung may mga kalansay na sariwa, ibig sabihin, hindi lang ito mag-isa tuwing gabi. Lumabas siya ng simbahan, hinihingal, may sugat sa likod. Papadilim na ang langit. Napagtanto niyang ilang oras na pala siyang nasa loob. At habang binabagtas niya ang daan pa uwi, pakiramdam niya ay may sumusunod. Hindi niya nilingon. Pero ramdam niya. Hindi siya hinayaan. Parang minarkahan siya. Parang mula ngayon, hindi na siya basta tao sa baryo. Isa na siyang target. At marahil sa gabing darating, babalikan siya nito. Pag-uwi ni Daniel, halos madapa siya sa pagod. Mabigat ang bawat hakbang, parang may nakasabit na bato sa kanyang mga paa. Ang sugat sa likod niya ay mahapdi at basa pa rin ng dugo. Pero mas mabigat kaysa sakit ng katawan ang dinadala ng isip niya. Hindi na siya pwedeng manahimik. Hindi na pwedeng magkunwari. Kung tatahimik siya, may susunod na mawawala. Baka ang ina niya pa. Pagpasok niya ng bahay, napansin agad ng ina ang punit niyang damit. May nangyari, mahina nitong sabi. Hindi iyon tanong. Alam na nito. Tahimik siyang umupo at hinugasan ang sugat. Kumirot ito ng lagyan ng mainit na tubig, pero tiniis niya. Pagkatapos, sinabi niya ang lahat. Ang simbahan, ang mga buto, ang bag ng estranghero, at ang nilalang. Hindi siya pinutol ng ina. Hindi siya pinagdudahan. Mas lalo lang namutla ang mukha nito. Buhay pa nga! Bulong ng matanda. Akala ko alamat na lang. Inay, sabi ni Daniel. Kaya itong sugatan, natamaan ko. Napatingin ito sa kanya. Sigurado ka? Tumango siya. May laman, may dugo. Hindi multo. Matagal na katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay tumayo ang ina niya at binuksan ang lumang baul sa sulok ng bahay. Matagal nang hindi iyon ginagalaw, puno ng alikabok ang takip. May kinuha itong tela at maingat na binuksan. Sa loob ay may mga lumang gamit. Isang maliit na bote ng langis. Isang rosaryo na gawa sa kahoy. At isang mahabang patalim na hindi niya pa nakikita noon. Maitim ang talim, parang ilang beses nang ginamit. Ito ang ginamit ng tatay ko, sabi ng ina niya. Noong panahon na hinanap nila ang aswang, hinawakan niya ang patalim. Mabigat. Mas mabigat kaysa sa itak niya. Hindi sapat ang isa lang, patuloy ng matanda. Hindi mo kayang mag-isa. Hindi na tayo pwedeng maghintay, sagot niya. Kung hindi tayo gagalaw, uubusin tayo. At dun niya napagtanto. Hindi lang siya ang takot. Ang buong baryo ay matagal nang nagtatago. Matagal nang umaasa, nalilipas din. Pero hindi pala. May mga bagay na hindi umaalis hanggat hindi hinaharap. Kinabukasan, pinuntahan niya sina Mang Tino, Aling Sabel, at ilan pang matatandang kilala niyang matibay pa ang loob. Sa ilalim ng punong mangga sila nagtipon. Hindi siya marunong magsalita ng mahaba, pero sinabi niya ang nakita niya. Walang dagdag, walang bawas. Habang nagsasalita siya, unti-unting nagbago ang mukha ng mga nakikinig. Hindi na duda, hindi na tsismis, kundi takot na may kasamang galit. Sa simbahan pala ang pugad, sabi ni Mang Tino. Tumango si Daniel.
At hindi ito lilipat, dagdag niya. May mga buto roon. Matagal na itong nandoon. Kung ganon, sabi ng isang lalaki, dapat sunugin. Pero umiling si Daniel. Kung susunugin lang natin, baka makatakas na naman. Tulad noon. Tahimik sila. Naalala nilang lahat ang kwento. Sinunog ang kuweba, pero walang bangkay. At bumalik ito makalipas ang mga taon. Kung gagawin natin ito, sabi ni Mang Tino, tatapusin natin. Sa hapon ding iyon, nagsimula silang maghanda. Hindi na tulad ng dati na bulong-bulungan lang. Tahimik pa rin, pero may determinasyon. Naghasa ng itak. Nag-ipon ng kahoy. Naghandang gumawa ng sulo. Ang iba'y nagdasal. Ang iba'y nagbantay sa mga bata at matanda. Parang may paparating na bagyo. At lahat ay alam na hindi sila makakapagtago. Habang naghahanda sila, napansin ni Daniel ang mga anino. Kahit maliwanag pa, tila mas mahahaba ang mga ito. Parang mas makapal ang dilim sa pagitan ng mga bahay. At minsan, sa gilid ng paningin niya, may gumagalaw. Kapag lilingon siya, wala. Parang nilalaro siya. Parang pinapaalala na nakikita siya. Minarkahan. Paglubog ng araw, mas mahigpit ang katahimikan. Walang batang naglalaro. Walang nag-uusap sa labas. Lahat ay nasa loob ng bahay, naghihintay. Sa gitna ng baryo, nagtipon ang 7 lalaki. Si Daniel, si Mang Tino, 2 magsasaka, 1 mangingisda, at 2 binatang matapang pa ang dugo. May dalang sulo at patalim ang bawat isa. Walang nagsasalita. Pero pare-pareho ang iniisip. Baka may hindi na makabalik. Bago sila umalis, nilapitan siya ng ina niya. Hinawakan ang kamay niya. Kapag may naramdaman kang mali, sabi nito, huwag kang magpakatapang, buhay ka muna bago tapang. Tumango siya, pero sa loob-loob niya, alam niyang kapag umatras sila ngayon, wala nang matitira. Pagtingin niya sa daan papunta sa simbahan, tila mas maitim ito kaysa dati. Parang may bukas na bibig na naghihintay. At habang nagsisimula silang maglakad, ramdam niya ang malamig na hangin sa batok. Parang may kasabay silang naglalakad. Sa dilim, tahimik, at sigurado na ngayong gabi hindi lang sila ang mga ngaso. Walang buwan ng gabing iyon. Makapal ang ulap at ang langit ay parang tinakpan ng abo. Tanging liwanag lamang ay mula sa 7 sulong tangan ng mga lalaki ng baryo. Sa bawat hakbang nila, sumasayaw ang apoy at humahaba ang mga anino sa lupa. Minsan, nagmumukhang mas marami ang anino kaysa tao. Minsan, parang may sobrang hugis na hindi dapat naroon. Tahimik silang naglalakad. Walang nag-uusap. Tanging lagitik ng tuyong dahon at mahinang hinga ng bawat isa ang maririnig. Si Daniel ang nasa unahan. Hawak niya ang lumang patalim ng kanyang lolo sa kaliwa at ang itak ng ama niya sa kanan. Mabigat pareho, pero mas mabigat ang pakiramdam sa dibdib niya. Sa likod niya, marahang nagdarasal si Mang Tino. Hindi malinaw ang mga salita, pero paulit-ulit. Parang kumakapit sa paniniwala dahil wala nang ibang mahawakan. Habang papalapit sila sa simbahan, unti-unting nagbago ang hangin. Lumamig. Hindi simpleng lamig ng gabi. Kakaibang lamig. Parang pumapasok sa buto. Napansin din iyon ng iba. Mas humigpit ang hawak nila sa mga sandata. Pagdating nila sa bakuran ng simbahan, tumigil sila. Sa dilim, mas nakakatakot tingnan ang gusali. Parang hindi na simbahan. Parang malaking bangkay na nakatayo. Wasak ang kampanaryo. Bukas ang pinto. At tila may mas madilim na anino sa loob kaysa sa labas. Dito, mahina pero matatag na sabi ni Daniel. Tumango ang iba.
Hinati nila ang grupo. 3 sa likod, 4 sa harap. Kung may lalabas, may sasalo. Kung may tatakas, hahabulin. Dahan-dahan silang pumasok. Sa loob, kumalat ang liwanag ng sulo. Sumayaw ang apoy sa mga pader na puno ng gasgas. Mas malinaw ngayon ang mga marka. Mas marami. Parang matagal na talagang pinagtataguan. Nakita nila agad ang mga tuyong dugo sa sahig at ang bakas ng kaladkad papunta sa likod ng altar. Nagkatinginan ng lahat. Wala nang kailangang magsalita. Alam na nila. Bumaba sila sa lagusan. Mas mabigat ang amoy ngayon. Mas sariwa. Parang may bagong kinatay. Pagdating sa ilalim, napatigil ang isa sa mga binata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nakita. Sa gitna ng silid, may nakahandusay. Isang katawan. Si Kapitan. Namumutla. Tuyo. Parang piniga. Buhay pa. Pero mahina. Gumalaw ang kamay nito ng bahagya. Buhay pa. Buhat! Bulong ni Mang Tino. Lumapit sila. Pero bago pa nila maabot, may gumapang na tunog sa kisame. Mabagal. Madiin. Parang may mabigat na katawan na kumikiskis sa kahoy. Dahan-dahan silang napatingala. Sa liwanag ng sulo, may nakita silang gumagalaw sa itaas. Isang mahaba at baluktot na hugis. Kumapit sa kisame. Nakatungo. Nakamasid. 2 dilaw na mata ang kumislap. May sumigaw. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa biglaang takot. Sa isang iglap, bumagsak ang nilalang. Parang malaking butiking na hulog. Dumiretso ito sa isa sa mga lalaki. Hindi pa nakakaiwas ang biktima nang kumapit ang mga kuko sa balikat niya. Sumambulat ang dugo. Napatili ang lalaki. Agad siyang hinila palayo. Parang sako. Tabasin! Sigaw ni Daniel. Sabay-sabay silang umatake. Kumislap ang mga itak. Sumabog ang apoy ng mga sulo. Tumama ang talim sa laman. May tumilamsik na maitim na dugo. Umungol ang nilalang. Malalim. Galit. Pero hindi takot. Parang mas lalo pang nabuhay sa gulo. Mabilis itong gumalaw. Masyadong mabilis. Parang hindi sapat ang 7 tao laban sa isang bagay na hindi ganap na tao. Isang saglit, nasa kanan. Sunod, nasa kaliwa. May isa pang lalaki ang nasugatan. Nahablot ang braso. Parang papel lang ang balat sa lakas ng kuko. Tinangka ni Daniel na harangan ang dinadaanan nito. Ibinuwelo niya ang patalim ng lolo niya. Tinamaan niya ang tagiliran ng nilalang. Umaon ng malalim. Umalingaw-ngaw ang ungol nito. Hindi sigaw ng hayop, kundi tunog ng galit na matagal ng kinimkim. At doon niya napansin. Hindi ito basta umatake. Pinag-aaralan sila. Pinipili ang mahina. Tinatamaan ang nag-iisa. Parang matagal na itong sanay manghuli ng tao. Palibutan! Sigaw ni Mang Tino. Sinubukan nilang ikulong ito sa gitna ng apoy. Unti-unti silang umusad. Isang hakbang. 2. Paikot. Umatras ang nilalang. Napaatras. Hanggang sa dumikit sa pader. Ngumisi ang bibig nito. Kitang-kita ang dugo sa ngipin. Parang hindi sapat ang nakuha. Parang gusto pa. At sa sandaling iyon, bigla itong tumalon. Hindi pa alis, kundi diretso kay Daniel. Mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Wala siyang oras umiwas. Narinig niya ang hinga nito sa mukha niya. Naamoy niya ang dugo. At ang 2 mata nito'y nakatutok sa kanya. Parang siya ang pinili. Sa bilis ng pagtalon ng nilalang, wala nang oras mag-isip si Daniel.
Instinto na lang. Ibinangga niya ang dalawang braso pasulong, itinaas ang patalim at itak para harangan ang katawan nito. Tumama ang bigat ng nilalang sa kanya. Parang binagsakan siya ng malaking troso. Napaatras siya at bumagsak sa sahig. Dumagundong ang likod niya sa bato. Saglit na nawala ang hangin sa baga niya. At sa loob ng isang tibok ng puso, nasa ibabaw na niya ang aswang. Ramdam niya ang tuhod nitong nakadagan sa dibdib niya. Hindi normal ang bigat. Parang may dalang maraming bangkay. Malapit na malapit ang mukha nito sa kanya. Naamoy niya ang hininga. Panis. Mabaho. Amoy dugo at laman na matagal nang nabubulok. Dahan-dahang bumuka ang bibig nito. Kitang-kita niya ang mga ngipin. Mahahaba. Matutulis. May nakasingit pang hibla ng karne. Pinilit niyang itulak pa itaas ang patalim. Pero mas malakas ang nilalang. Unti-unting bumababa ang mukha nito. 1 pulgada. 2. Nararamdaman na niya ang laway na tumutulo sa pisngi niya. Sa gilid ng paningin niya, nakikita niya ang mga kasama niyang nakikipagbuno. May sumisigaw. May dumudugo. May nagdarasal. Pero tila napakalayo ng lahat. Parang silang dalawa lang ang natira sa silid. Siya at ang gutom. Doon niya naalala ang sinabi ng ina niya. Huwag kang magpakatapang. Buhay ka muna bago tapang. Hindi niya kayang itulak ito ng lakas. Kailangan niyang mag-isip. Bigla niyang binitawan ang itak sa kanang kamay. Sandaling nagulat ang nilalang. Sakto. Sa natitirang lakas niya, hinugot niya mula sa sinturon ang maliit na bote ng langis na ibinigay ng ina niya. At walang pag-aatubili, ibinuhos niya iyon sa mukha ng aswang. Tumilamsik ang langis sa mata at bibig nito. Umungol ito at umatras ng bahagya. Sa sandaling iyon, kinuha ni Daniel ang sulo sa sahig at itinulak diretso sa ulo ng nilalang. Sumiklab ang apoy. Hindi malakas, pero sapat. Tumama ang liyab sa langis. Biglang nagliyab ang buhok at balat nito. Umalingaw-ngaw ang sigaw. Hindi na iyon ungol. Hindi na tunog hayop. Tunog iyon ng purong sakit. Nagpagulong-gulong ito palayo sa kanya, kumakaskas sa sahig, pilit pinapatay ang apoy. Nakabangon si Daniel, hinihingal. Apoy! Sigaw niya. Apoy ang gamitin ninyo. Parang dun lang natauhan ang iba. Sunod-sunod na ibinato ang mga sulo. May tumama sa likod ng nilalang. May tumama sa braso. Unti-unting kumalat ang apoy sa paligid. Nagliwanag ang buong silid. Sa liwanag na iyon, mas malinaw nila itong nakita. Mas payat kaysa sa akala nila. Mas sugatan. Mas luma. Parang matagal nang nabubuhay. Parang ilang henerasyon na ang nadaanan. Ang balat nito'y may mga peklat ng paso. Mga hiwa. Mga sugat na hindi tuluyang gumaling. Parang matagal na itong sinusubukang patayin ng tao. Pero lagi itong nakakatakas. Galit ang mga mata nito ngayon. Hindi na gutom lang. Galit. At galit kay Daniel. Mabilis itong tumayo. Mas mabilis pa rin kaysa tao. Sa isang iglap, hinablot nito si Mang Tino at itinulak sa pader. Bumagsak ang matanda, hindi na agad nakabangon. Hindi! Sigaw ni Daniel. Sinugod niya ito. Tinaga niya ang likod. Tumama. Bumaon. Umagos ang maitim na dugo. Umikot ang nilalang at sinampal siya ng braso. Parang tinamaan siya ng kahoy. Lumipad siya at bumangga sa altar. Nanlabo ang paningin niya. Pero naririnig pa rin niya ang laban. Naririnig niya ang hiyawan. Naririnig niya ang pag-ungol ng halimaw. Sa pagitan ng liwanag ng apoy, napansin niya ang isang bagay. Ang lagusan. Ang hagdan paakyat.
Kung makakatakas ito roon, babalik na naman ito. Maghihintay na naman. At magsisimula ulit ang pangangaso. Hindi pwede. Pinilit niyang tumayo. Kahit umiikot ang paningin niya. Kahit masakit ang katawan. Hinawakan niya ang pinakamalaking sulo. At tumakbo siya papunta sa hagdan. Pagdating niya roon, itinulak niya ang mga lumang kahoy at bangko, ibinunton sa bukana. Pagkatapos, sinindihan niya. Sumiklab ang apoy. Mabilis. Makapal. Hinarangan ang daan palabas. Nang mapansin iyon ng nilalang, napalingon ito. At doon niya nakita ang takot sa mga mata nito sa unang pagkakataon. Takot sa apoy. Takot makulong. Takot mamatay. Nagkatinginan sila. Isang tao. Isang halimaw. Parehong sugatan. Parehong hingal. Pero isa lang ang pwedeng makalabas. At alam ni Daniel kung siya ang uurong, hindi na matatapos ang bangungot ng baryo. Lumalagablab ang apoy sa bukana ng hagdan. Makapal ang usok. Mainit ang hangin. Ang maliit na silid sa ilalim ng simbahan ay tila naging pugon. Humahagupit ang liwanag sa mga pader na puno ng kalmot at tuyong dugo. At sa bawat kisap ng apoy ay sumasayaw ang mga anino. Mas maraming anino kaysa tao. Pero ngayon, iisa na lang ang tunay na kalaban. Nasa gitna ng silid ang aswang. Baluktot ang tindig. Bahagyang nasusunog ang isang braso. May hiwa ang tagiliran. May sugat ang likod kung saan tumama ang itak ni Daniel. Umaagos ang maitim na dugo sa sahig. Hindi na ito kasing bilis kanina. Pero mas delikado. Parang sugatang hayop. Mas marahas. Mas desperado. Sa gilid, nakabangon si Mang Tino, nakasandal sa pader. Duguan ang noo. Ang dalawang binata ay sugatan ang mga braso. Yung isa ay halos hindi na makatayo. At sa sahig, walang malay ang isang lalaki. Hindi nila alam kung humihinga pa. Naramdaman ni Daniel ang bigat ng katotohanan. Hindi ito laban na panalo na sila. Isang maling galaw lang, may mamamatay ulit. At kapag may namatay, lalamang ang halimaw. Dahan-dahan silang pumalibot. Bit-bit ang natitirang mga sulo. Mas maingat na ngayon. Mas tahimik. Ang bawat hinga ay naririnig. Ang bawat patak ng dugo sa sahig ay malinaw. Nakatingin ang aswang sa kanila isa-isa. Parang nagbibilang. Parang pumipili. Napatigil ang mga mata nito kay Daniel. Doon lang. Hindi na ito lumingon sa iba. Parang siya ang gusto nitong tapusin. Naalala niya ang unang gabing nakita niya ang anino sa bakuran. Parang noon pa lang, siya na ang minarkahan. Marahil naamoy nito ang tapang. O ang pagtutol. O baka dahil siya ang unang nakasugat. Hindi niya alam. Pero malinaw ang isang bagay. Kung hindi niya haharapin, may ibang kukunin. Huminga siya ng malalim. Atake tayo sabay, sabi niya, mababa ang boses. Kapag gumalaw, huwag titigil. Tumango ang iba. Isang hakbang pasulong. Dalawa. Biglang sumugod ang aswang. Hindi kay Daniel, kundi sa pinakabatang lalaki sa kaliwa. Mabilis. Parang anino. Napahiyaw ang binata. Pero bago pa ito maabot, tumalon si Daniel sa pagitan nila. Tinanggap niya ang tama. Kumaskas ang kuko sa dibdib niya. Napunit ang damit. Umabot ang dugo. Pero naiharang niya ang patalim. Tinulak niya paitaas. Bumaon sa ilalim ng baba ng nilalang. Sumabog ang maitim na dugo. Umungol ito at umatras. Sumugod ang iba. Sabay-sabay. May tumama sa likod. May tumama sa binti. May tumama sa braso.
Sa unang pagkakataon, natumba ang halimaw. Bumagsak sa sahig. Nagpagulong-gulong. Kumakalmot. Parang nababaliw. Pero kahit nakahiga, delikado pa rin. Isang iglap, nahablot nito ang paa ng isang lalaki at hinila. Tumilapon ang sulo. Nagliyab ang sahig. Kumalat ang apoy sa mga buto at lumang tela. Unti-unting umiinit ang buong silid. Nagsisimula ng kumapal ang usok. "Tapusin na!" sigaw ni Mang Tino. Tumayo si Daniel sa harap ng nilalang. Hawak ang patalim ng lolo niya. Dumadaloy ang dugo sa braso niya. Pero matatag ang kamay. Pinagmasdan niya ang aswang. Sa unang pagkakataon, hindi ito mukhang makapangyarihan. Mukha itong matanda. Pagod. Parang nabuhay ng masyadong matagal. Parang hindi na dapat narito. Biglang sumagi sa isip niya ang kwento ng ina niya. Na maaaring ito ang parehong nilalang mula pa noon. Ibig sabihin, dekada na itong kumakain ng tao. Dekada na itong nagtatago sa dilim. Ilang pamilya na ang nawala dahil dito? Ilang bata ang hindi lumaki? Ilang ina ang naghintay sa walang umuuwi? Uminit ang dugo niya. Hindi na takot ang naramdaman niya. Galit na. Hindi para sa sarili, kundi para sa baryo. Sa mga nawawala. Sa mga hindi na makakabalik. Sumugod ang aswang sa huling lakas nito. Sigaw at ungol ang sabay na lumabas sa bibig nito. Pero mas mabilis si Daniel. Sa mismong sandaling bumuka ang bibig nito, ibinaon niya ang patalim diretso sa dibdib. Isang malalim na saksak, hanggang sa hawakan. Tumama sa kung saan dapat ang puso. Nanlaki ang mga mata ng nilalang. Parang hindi makapaniwala. Parang unang beses nitong nasaktan ng ganito. Tinulak pa niya. Mas malalim. Hanggang maramdaman niyang may napunit sa loob. Isang mahaba at mabigat na hininga ang lumabas sa bibig ng aswang. Mainit. Amoy dugo. Pagkatapos, unti-unting humina ang galaw. Ang mga kuko ay kumalma. Ang mga mata ay nawalan ng liwanag. At ang bigat ng katawan nito ay bumagsak sa kanya. Tahimik. Walang ungol. Walang galaw. Parang karaniwang bangkay na lang. Saglit, walang gumalaw. Tanging apoy ang maririnig. At hinga nila. Pagod. Sugatan. Buhay. Patay na ba? Bulong ng isa. Hindi agad sumagot si Daniel. Dahan-dahan niyang hinugot ang patalim. Walang reaksyon. Wala nang paghinga. Wala nang titig. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, parang gumaan ang hangin. Parang may nawalang bigat. Parang may umalis na presensya. Tumayo siya. "Tapusin natin," sabi niya. "Sunugin natin lahat. Hindi na sila papayag na may matira pa. Hindi na sila papayag na makabalik pa ito." At habang kumakalat ang apoy sa paligid ng pugad, unti-unting nilamon ng liyab ang bangkay ng huling aswang. Matagal bago sila tuluyang makalabas ng lumang simbahan. Makapal ang usok. Mainit ang hangin. Ang bawat paghinga ay parang apoy na pumapasok sa baga. Isa-isa nilang binuhat ang mga sugatan. Ang mga hindi makalakad ay inalalayan. Ang mga walang malay ay kinarga. Sa likod nila, patuloy na lumalakas ang apoy. Nilalamon ng liyab ang kahoy, ang mga lumang bangko, ang altar, at ang silid sa ilalim. Kasama roon ang mga buto, ang mga bakas, pugad, at ang bangkay ng nilalang. Walang nagsalita habang naglalakad sila palayo. Tanging lagutok ng nasusunog na simbahan ang naririnig. Paminsan-minsan, may bumabagsak na kahoy o bato.
Parang huling hininga ng isang matandang bangungot. Pagdating nila sa gitna ng baryo, nagbukas ang mga pinto. Isa-isa. Tahimik. Lumabas ang mga babae, mga bata, mga matanda. Nakatitig, naghihintay, naghahanap ng mukha ng mga mahal nila. May ilang umiiyak nang makita ang mga sugatan. May yumakap agad. May lumuhod sa lupa sa sobrang ginhawa. Pero may 2 pinto na hindi nabuksan. Dahil ang mga may-ari noon ay hindi na makakabalik. Tahimik na ibinaba ni na Daniel ang katawan ng lalaking hindi na humihinga. Walang sigaw. Walang drama. Isang mabigat lang na katahimikan. Dahil alam ng lahat, may kapalit ang gabi. Laging may kapalit. Lumapit ang ina ni Daniel. Hinawakan ang mukha niya. May dugo, abo at pawis. "Buhay ka!" bulong nito. Tumango siya. Pero hindi siya makangiti. Marami silang buhay. Pero may nawala pa rin. Ganito pala ang tagumpay. Hindi masaya, kundi mabigat. Habang nagliliwanag ang silangan, dahan-dahang nagkulay kahilang langit. Unang umaga matapos ang mahabang gabi. Napansin niya ang isang bagay. Tahimik ang paligid. Pero ibang klaseng tahimik. Hindi takot. Hindi pag-iwas. Kundi normal. May unang tilaok ng manok. May aso na tumahol. May batang umiyak dahil gutom. Mga tunog na matagal na nilang hindi narinig ng ganito kalinaw. Parang may nawalang bigat sa hangin. Parang mas magaan huminga. Tumingin siya sa lupa. Sa mga anino ng bahay. Sa anino ng mga tao. Karaniwan na ulit. Wala nang sobrang haba. Wala nang gumagalaw mag-isa. Wala nang pakiramdam na may nakasunod. Sa unang pagkakataon mula pagkabata, hindi siya natakot sa sarili niyang anino. Bandang tanghali, bumalik sila sa dating kinaroroonan ng simbahan. Abo na lang ang natira. Gumuho ang pader. Bumagsak ang kampanaryo. Wala nang bakas ng dati. Parang hindi kailanman naging lugar ng dasal o pugad ng halimaw. Naghukay sila ng malalim na hukay at inilibing ang mga butong nakita nila. Hindi na nila inisa-isa kung kanino. Pare-pareho lang. Mga taong minsang may pangalan. May pamilya. May buhay. Tinabunan nila ng lupa. Tahimik. May ilang nagdasal. May ilang umiyak. Si Daniel ay nakatayo lang. Nakatingin sa abo. Iniisip niya ang nilalang. Kung paano ito nabuhay ng ganoon katagal. Kung ilang dekada itong naghintay. Kung ilang beses na nitong narinig ang takot ng baryo. At kung paano, sa huli, isang simpleng tao lang ang tumapos. Hindi bayani. Hindi mandirigma. Isang magsasaka lang. Bigla niyang naisip, siguro ganoon talaga. Hindi alamat ang pumapatay sa halimaw, kundi mga taong ayaw nang matakot. Pagsapit ng hapon, unti-unting bumalik ang baryo sa dati. May naglaba sa ilog. May naglinis ng bakuran. May nag-ayos ng bubong. May mga batang naglaro uli sa damuhan. May tumawa. Mahina sa una. Pagkatapos, mas malakas. Parang matagal na kinulong ang tunog na yon. Umupo si Daniel sa ilalim ng mangga. Parehong lugar kung saan niya unang nakita ang estranghero. Naalala niya ang kwaderno. Sulat. May isa pang buhay. Siguro tama iyon. May isa pang buhay nga. Ang baryo. Sila. At ngayon wala nang kukuha sa dilim. Lumapit ang ina niya at umupo sa tabi niya. Tahimik lang sila. Pinanood ang paglubog ng araw. Pero ngayon, hindi na nila minadaling pumasok sa bahay. Hindi na nila isinara agad ang bintana.
Hinayaan nilang pumasok ang hangin. Hinayaan nilang tumagal ang liwanag. At habang humahaba ang mga anino sa lupa, nanatili silang normal. Simpleng anino lang. Walang gumagalaw. Walang sumusunod. Walang gutom na nakatago. Sa unang pagkakataon, ang Baryo Anonang ay hindi na baryo ng mga anino. Isa na lang itong baryo. Tahimik, payak, buhay, at si Daniel, na minsang batang takot lumingon sa dilim, ay natutong tumayo sa liwanag. Dahil minsan, para magwakas ang bangungot, may kailangang humarap sa anino at manatili hanggang mawala ito. Wakas.